Sa mahigit 7,000 isla ng Pilipinas, hindi lahat ng kaganapan ay nabibigyan ng lohikal na paliwanag. Sa likod ng ating pang-araw-araw na buhay, may mga matatandang takot na nananatili pa rin. May mga pangyayari sa mga siksik na lungsod at malalayong probinsya na nag-iiwan ng higit pang katanungan kaysa kasagutan. Mga kwentong madalas nating ipagsawalang bahala hanggang sa tayo na mismo ang makasaksi. Mula sa mga lumang paniniwala na ayaw matunaw ng panahon, hanggang sa mga makabagong misteryo na mahirap paniwalaan. Sino o ano nga ba ang tunay na nagtatago sa dilim? At gaano kalalim ang handa nating hukayin para sa katotohanan? Mula sa Takot Tonight, samahan niyo akong harapin ang mga bagay na pilit nating iniiwasan. Ito ang Unexplained Philippines. Alam nyo, may isang partikular na panahon bawat taon kung kailan ang manipis na hangganan na naghihiwalay sa mundo natin, nating mga buhay, at sa mundo ng mga pumanaw na, ay nagiging kasing nipis na lang ng isang hibla ng buhok. Sa mga araw na to, parang iba ang timbang ng hanging nilalanghap natin. Ang mga gabi, ramdam mong mas humahaba. Mas mabigat ang katahimikan ng dilim. At yung mga kaluluwang matagal nang naibaon sa lupa, biglang nagsisimulang magparamdam sa mga bahay natin. Sa tradisyon ng mga Tsino at sa halos buong silangang Asya, kilala ang panahong to bilang Hungry Ghost Month, ang ika-7 buwan ng lunar calendar. Ayon sa mga lumang paniniwala na libu-libong taon nang ipinapasa-pasa, sa unang araw ng buwang ito, opisyal daw na binubuksan ang dambuhalang pinto ng Diyu o yung impyerno at underworld sa mitolohiya nila. Yung mga kaluluwang walang pamilyang nag-aalaga. Yung mga namatay sa marahas at tragic na paraan. Yung mga biktimang hindi nakakakuha ng katarungan. At yung mga gumagalang espiritu na pumanaw na may matinding galit at gutom sa puso nila. Lahat sila pinapakawalan. Pinapayagan silang gumala ng malaya dito sa mundo natin. Kumain, uminom, maghanap ng katawang masasaniban, at kung minsan, manghila ng mga buhay papunta sa kamatayan. Pero bago natin sabihing simpleng kwentong bayan lang to o lumang pamahiin ng mga ninuno natin, subukan muna nating tingnan yung mga opisyal na ulat ng kasaysayan. O baka naman, may totoong kakaibang ikot ang kalikasan. Isang misteryosong enerhiya na ting sumasapit ang ika-7 buwan ng lunar calendar, parang tinutulak ang sangkatauhan sa mga pinakamadugong sakuna, pinakamatinding krimen, at pinakamalalang trahedya sa lipunan natin. Sa episode na to, hihimayin natin ang bawat detalye ng tradisyong to. Alamin natin kung saan ba talaga nagmula sa espiritual at pilosopikal na anggulo ang Ghost Month. At higit sa lahat,
Sisisirin natin ang mga opisyal na record ng kasaysayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Mga trahedyang nangyari ng eksaktong nakatapat ang kalendaryo sa ilalim ng buwan ng mga gutom na multo. Ihanda natin ang ating mga sarili. Pakiramdaman natin ang paligid dahil bukas na ang pinto ng impyerno. Para maintindihan natin kung bakit gano'n na lang ang hiwaga at takot sa buwang ito, kailangan muna nating balikan ang nakaraan. Saan nga ba nagmula ang paniniwalang to na libu-libong taon nang naghahari sa buong Asya? Ang tradisyon kasi ng Ghost Month, hindi lang to nabuo sa isang simpleng pamahiin. Nakatayo to sa dalawang napakatibay na pundasyon ng dalawang pangunahing relihiyon at filosofiya sa silangang Asya, ang Taoismo at ang Budismo. Sa relihiyong Taoismo, ang ikapitong buwan ng lunar calendar ay nakatali sa tinatawag nilang Zhongyuan Festival. Sa paniniwala ng mga Taoista, may tatlong dakilang Panginoon o official gods na namamahala sa buong sansinukob. Ang Panginoon ng Langit, si Changguan, ang Panginoon ng Lupa, si Diguan, at ang Panginoon ng Tubig, si Shuiguan. Yung 15 araw ng ikapitong buwan, yun mismo ang kaarawan ni Diguan, ang Panginoon ng Lupa. Si Diguan ang humahawak ng listahan ng kasalanan ng lahat ng nilalang. Sa araw na to, bumababa si Diguan sa kailaliman ng impyerno para magbigay ng kapatawaran sa mga kasalanan ng mga nagdurusang kaluluwa. Dahil sa kapatawarang ito, pansamantalang binubuksan ng mga pinto ng piitan sa underworld. Lahat ng uri ng espiritu, mula sa mga banal hanggang sa mga pinakamasamang demonyo, pinapayagang umahon sa ibabaw ng lupa para maghanap ng ginhawa. Kaya naman, ang mga naniniwala sa Taoismo, nagtatayo sila ng mga altar sa labas ng bahay at kung minsan sa mga establishmento para mag-alay ng pagkain, alak at insenso para pawiin ang galit ng mga naglalakbay na espiritu. Sa kabilang banda naman, sa tradisyon ng mga Budista, ang buwang ito ay tinatawag na Ulambana Festival. Ang salitang Ulambana ay galing sa wikang Sanskrit na ang ibig sabihin ay pagsasabit ng baliktad. Isang paglalarawan kung gaano katindi ang pagdurusa ng mga kaluluwa sa impyerno. Ang pinakaugat ng Ulambana ay matatagpuan sa banal na kasulatan ng Maudgalyayana Sutra o masikat sa kwento ni Mulyan. Si Mulyan, isa siya sa pinakatapat at may pinakamataas na espiritual na kakayahan na disipulo ni Buddha. Nang makuha ni Mulyan yung matataas na kapangyarihan at yung tinatawag na espiritual na mata, ginamit niya to para hanapin ang kanyang yumaong ina, si Lady Kati. Umaasa si Mulyan na makikita niya ang kanyang ina sa langit dahil sa mabubuting gawa nito. Pero gano'n na lang ang gulat at sindak ni Mulyan nang makita niyang nagdurusa ang kanyang ina sa pinakamababang antas ng impyerno, sa rehiyon ng mga preta o ang mga gutom na multo. Ang kanyang ina naging isang kahabag-habag na nilalang. Tuyot at payat na payat ang katawan. Yung tiyan ay nakalobo ng husto dahil sa gutom. Pero yung leeg, kasing nipis lang ng karayom. Kaya kahit anong gawin, hindi siya makalunok ng pagkain. Sa matinding awa,
Kumuha si Mulyan ng isang espiritual na mangkok ng kanin at ibinigay sa kanyang ina. Pero sa tuwing itataas ng kanyang ina yung pagkain papunta sa bibig niya, yung kanin biglang nagiging nagniningas na uling at apoy. Nangyayari to dahil sa matinding karma ng mga kasalanan niya nung nabubuhay pa siya. Mga kasalanan tulad ng pagiging makasarili, maramot, at kawalan ng respeto sa mga banal. Gumuho ang mundo ni Mulyan. Lumapit siya kay Buddha habang umiiyak at nagmamakaawa. Paano ko po maililigtas ang aking ina sa maapoy na pagdurusang ito? Tumingin si Buddha kay Mulyan at sinabi, napakabigat ng karma ng iyong ina. Kahit ang napakalakas mong kapangyarihan, hindi sapat para sirain ang mga tanikala niya sa impyerno. Pero may isang paraan. Inutusan ni Buddha si Mulyan na sa 15 araw ng 7 buwan, sa pagtatapos ng Vasa o yung 3 buwang retreat ng mga monghe, mag-alay siya ng malalaking plato ng prutas, pagkain at insenso sa buong komunidad ng mga monghe. Ang pinagsama-samang banal na enerhiya, dasal at magandang gawa ng buong sangha o yung komunidad ng mga monghe ang magkakaroon ng sapat na lakas para buksan ang pinto ng impyerno at iahon ng kanyang ina mula sa pagdurusa. Sinunod to ni Mulyan. Dahil sa pinagsamang dasal ng mga monghe, nailigtas ang kanyang ina mula sa kailaliman ng impyerno at muling naisilang sa mas mataas na antas ng buhay. Mula sa mga kwentong yun ni Mulyan, nabuo ang tradisyon. Taon-taon, tuwing 7 buwan, ang mga tao ay nag-aalay hindi lang para sa sarili nilang mga ninuno, kundi para na rin sa lahat ng nagdurusa at mga naliligaw na kaluluwa na walang sino mang nagdadasal para sa kanila. Dahil sa lalim ng kasaysayang ito at sa dami ng mga Tsinong lumipat dito sa Timog Silangang Asya sa loob ng daan-daang taon, ang tradisyon ng Ghost Month ay tuluyan ng nag-ugat at naging bahagi na rin ng kulturang Pilipino. Pero paano nga ba natin malalaman kung kailan eksaktong sumasapit ang Ghost Month? Marami sa atin na nagkakamali dito. Akala ng iba, yung buong buwan ng Agosto sa kalendaryo natin ang mismong Ghost Month. Pero ang totoo, ang Ghost Month ay nakabatay sa lunisolar calendar, isang sinaunang kalendaryo na sumusunod sa galaw ng buwan at ng araw. Kaya naman, yung petsa ng Ghost Month nagbabago-bago at gumagalaw taon-taon sa modernong Gregorian calendar natin. Karaniwan, ang 7 buwan ng lunar calendar ay pumapatak sa pagitan ng huling bahagi ng Hulyo sa buong buwan ng Agosto at nagtatapos sa gitna o huling bahagi ng Setyembre. Ang buong 29 o 30 na araw ng 7 buwan na to ay itinuturing na bukas ang pinto ng impyerno. Pero yung pinakatuktok, yung pinakamalakas at pinakadelikadong peak ng espiritual na enerhiya ay ang Zhongyuan Festival na pumapatak sa mismong 15 araw ng 7 buwan na karaniwang tumatapat sa gitna ng Agosto sa kalendaryo natin. Dahil sa matinding takot sa negatibong enerhiya ng buwang ito, ang mga may-ari ng negosyo, pamilya at komunidad sa Asya, kasama na ang Pilipinas, ay nagpapatupad ng napakahigpit na mga panuntunan at pamahiin. Una, bawal magpatayo ng bahay o magbukas ng bagong negosyo. Naniniwala silang ang mga pundasyong itatayo sa buwang ito ay madaling mabubuwag, malulugi o titirhan ng mga ligaw na espiritu. Pangalawa, bawal magpakasal. Ang mga kasal na isinasagawa sa Ghost Month ay sinasabing hahantong sa madaling paghihiwalay, matinding malas o trahedya sa pamilya. Pangatlo, bawal lumungoy sa dagat o ilog sa gabi.
Naniniwala ang marami na ang mga kaluluwa ng mga nalunod o water ghosts ay nag-aabang sa ilalim ng tubig upang manghila ng mga buhay na katawan para sila naman na maging kapalit ng kanilang paghihirap. Pang-apat, bawal maglakbay sa malalayo sa gabi at bawal maglayag. Dahil mas mataas daw ang tsansa ng mga aksidente sa lansangan at sa karagatan. Panglima, bawal pumulot ng pera sa daan. Ang perang nakalapag sa kalsada ay maaaring alay para sa mga espiritu. Ang sinumang pumulot nito ay sinasabing kukuha ng malas o susundan ng mga multo hanggang sa bahay. Pero ang tanong, ito ba ay isang psikolohikal lamang na takot na ipinasa sa atin ng kasaysayan o may katotohanan? Para masagot yan, kailangan nating buksan ang mga opisyal na dokumento at talaan ng mga pinakamabagsik na trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Kapag binalikan natin ang mga opisyal na archive ng kasaysayan, kapag inihambing mo ang mga petsa ng mga pinakamalalang lindol, paglubog ng barko, asasinasyon, at madudugong bakbakan sa Pilipinas laban sa mga pahina ng lunar calendar, dito ka na mapapaisip. Dahil ang mga susunod na madidilim na kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas ay eksaktong pumatak sa ilalim ng Ghost Month. Unang yugto, ang pagguho ng Ruby Tower. Petsa ng kaganapan, August 2, 1968. Madaling araw ng August 2, 1968, ang buong lungsod ng Maynila ay nahihimbing sa katahimikan. Walang sino man ang nakakaalam na sa ilalim ng lupa, ang mga tectonic plates sa kasiguran Aurora ay nag-aalboroto. Ganap na 4:19 ng madaling araw, isang napakalakas na lindol na may magnitude 7.3 ang yumanig sa buong Luzon. Sa gitna ng kadiliman sa Binondo, Manila, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Isang 6 na palapag na commercial at residential building ang hindi nakayanan ng marahas na alon ng lupa, ang Ruby Tower. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dambuhalang gusali ng Ruby Tower ay parang barahang gumuho pabaliktad. Ang bawat palapag bumagsak at yumupi sa ibabaw ng isa't isa. Higit sa 260 na katao ang nailibing ng buhay sa ilalim ng napakakapal na mga bloke ng semento, bakal at alikabok. Ang mga pamilyang natutulog ng payapa sa kanilang mga kama ay pinitpit na mga bumagsak na kisame. Ito ay pumatak sa mismong ika-9 na araw ng ika-7 buwan ng lunar calendar, ang unang bahagi ng Ghost Month. Pangalawang yugto, ang Moro Gulf Earthquake at Tsunami, August 17, 1976. Walong taon pagkatapos ng Ruby Tower, isa pang hindi maiisip na sakuna ang tumama sa timog ng Pilipinas. Hating gabi ng August 17, 1976, ang mga residente sa mga coastal communities ng Mindanao, sa Moro Gulf, sa Cotabato, Zamboanga at Lanao ay natutulog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ganap na 12:11 ng hating gabi, isang napakarahas na lindol na may lakas na magnitude 7.8 ang sumabog sa kailaliman ng Moro Gulf.
Pero ang lindol na yon, simula pa lamang ng totoong impyerno. Ilang minuto lang pagkatapos ng pagyanig, ang dagat ay biglang umatras ng napakalayo. At pagkalipas ng ilang sandali, mula sa gitna ng kadiliman ng karagatan, umusad ang mga dambuhalang pader ng tubig. Isang tsunami na may taas na umabot sa 9 na metro o 30 talampakan ang humagupit sa higit 700 kilometrong baybayin ng Mindanao. Walang babala, walang oras para tumakbo. Ang mga pamilyang natutulog sa kanilang mga kubo at bahay na bato ay direktang nilamon ng dambuhalang alon. Ang buong mga nayon ay tuluyang nabura sa mapa sa loob lamang ng ilang minuto. Nang sumikat ang araw, ang mga puno ng bakawan at ang dalampasigan ay napuno ng libu-libong bangkay ng mga bata, matatanda, at mga pamilyang nakalutang sa tubig. Ayon sa opisyal na tala ng pamahalaan, higit sa 8,000 katao ang namatay at nawala sa trahedyang to. Itinuturing to hanggang ngayon bilang pinakamapaminsalang lindol at tsunami sa buong kasaysayan ng Pilipinas. At ang petsa, August 17, 1976. Ito ay pumatak sa ika-22 araw ng Ghost Month. Pangatlong yugto, ang asasinasyon kay Ninoy Aquino. August 21, 1983. Hindi lamang mga natural na sakuna ang nagdala ng dilim sa Pilipinas sa ilalim ng buwang ito. Maging ang mga pampolitikong kaganapan na nagpabago sa tadhana ng bansa ay naganap sa ilalim ng parehong lagim. August 21, 1983. Mainit ang tanghali sa Manila International Airport. Ang dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. matapos ang 3 taong exile sa Estados Unidos ay nagpasyang bumalik sa Pilipinas upang subukang kausapin ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para sa kapayapaan at demokrasya. Alam ni Ninoy ang panganib. Bago siya bumaba ng eroplano ng China Airlines Flight 811, nakasuot siya ng puting barong at sinabi sa mga mamamahayag, If it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. Ganap na 1:04 ng hapon. Habang ini-escortan si Ninoy ng mga sundalo, pababa ng hagdanan ng eroplano patungo sa tarmac. Isang solong putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Isang bala sa likod ng ulo. Bumagsak si Ninoy sa init ng tarmac, duguan at walang buhay. Ang asasinasyong ito ay nagdulot ng matinding galit, lamat sa lipunan, at ekonomikong pagkahulog ng bansa na kalaunan ay humantong sa 1986 EDSA People Power Revolution. Ang araw na binaril si Ninoy, August 21, 1983. Pumatak sa ika-13 araw ng Ghost Month. 2 araw lamang bago ang mismong peak ng Ghost Festival sa taong yon. Pang-apat na yugto, ang madugong 1987 RAM coup attempt. August 28, 1987. 4 na taon matapos ang pagkamatay ni Ninoy Aquino, sa ilalim ng pamumuno ng kanyang asawang si Pangulong Corazon Aquino, ang Pilipinas ay muling niyanig ng dumanak na dugo. Madaling araw ng August 28,
1987. Ang grupo ng Reform the Armed Forces Movement o RAM sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Gregorio Gringo Onasan ay naglunsad ng pinakamadugo at pinakamalupit na tangka ng kudeta laban sa pamahalaan. Nagsimula ang bakbakan sa paligid ng palasyo ng Malacanang. This latest attempted coup posed the bloodiest and most serious threat yet to the government of President Corazon Aquino. Thousands of curious Filipinos crowded into the battle zones and often got caught in Ang mga rebeldeng sundalo ay nagpasabog at nagpaulan ng bala. Ang anak ng Pangulo na si Benigno Noynoy Aquino III, na kalaunan ay naging Pangulo rin ng bansa natin, ay na-ambush sa kalsada. 3 sa kanyang mga bodyguard ang namatay at siya mismo ay natamaan ng 5 bala na halos ikamatay niya. Pinaligiran at inatake ng mga rebelde ang Camp Aguinaldo, PTV-4 at mga air bases. Ang lungsod ng Quezon at Maynila ay naging isang tunay na war zone. Nang matapos ang 2 araw na madugong bakbakan, 53 katao ang napatay at mahigit 200 ang sugatan. Kung saan marami sa mga ito ay mga inosenteng sibilyang naipit sa gitna ng barilan. Ito ay naganap noong August 28, 1987, sa mismong ika-5 araw ng Ghost Month. Panlimang yugto ang malakas na 1990 Luzon earthquake. July 16, 1990. Ganap na 4:26 ng hapon, isang umuugong na tunog mula sa kailaliman ng lupa ang narinig sa buong gitna at hilagang Luzon. Isang napakalakas na lindol na may magnitude 7.7 at may epicenter sa Rizal, Nueva Ecija ang sumabog. Ang pagyanig ay tumagal ng halos 45 segundo. Isang napakahabang oras ng purong takot. Ang Baguio City, ang summer capital ng bansa, tuluyang nahati. Ang mga pangunahing daanan patungo rito, tulad ng Cannon Road at Marcos Highway, nagkaroon ng napakalalaking landslide na humarang sa lahat ng dulong. Sa loob ng Baguio, ang mga sikat at marangyang hotel, katulad ng Hyatt Terraces Hotel at Hotel Nevadas, ay gumuho na parang mga kastilyong buhangin. Sa Cabanatuan City, ang 5 palapag na gusali ng Christian College of the Philippines ay bumagsak habang ang mga estudyante ay nasa loob ng kanilang mga klase. Ang masalimuot pa rito, ang trahedya ay nasundan ng matinding buhos ng ulan na nagdulot ng patuloy na pagguho ng lupa habang ang mga rescuer ay nagkakamay upang maghukay ng mga nakalibing na biktima. Mahigit 1,660 na katao ang opisyal na namatay. Mahigit 3,000 ang sugatan at bilyon-bilyong piso ang nasira sa infrastruktura. Ang petsang July 16, 1990 ay pumatak sa ika-24 na araw ng ika-7 buwan sa lunar calendar, ang huling bahagi ng Ghost Month. Pang-6 na yugto, ang paglubog ng MV Princess of the Orient, September 18, 1998. Ang Pilipinas ay isang kapuluan at ang mga pinakamalalang trahedya sa karagatan
ay muling nag-iwan ng marka sa buwang ito. September 18, 1998. Sa kabila ng pag-aalboroto ng Bagyong Gading, ang dambuhalang passenger ferry na MV Princess of the Orient na pagmamay-ari ng Sulpicio Lines ay naglayag mula sa North Harbor sa Maynila patungong lungsod ng Cebu. May lulan itong 388 pasahero at tripulante, kasama ang napakaraming kargamento. Habang ang barko ay pumapalaot malapit sa Fortune Island sa Nasugbu, Batangas, ang malalakas na alon na may taas na parang gusali at ang hanging may bilis na higit 120 kilometers per hour ay nagsimulang magpaikot sa barko. Dahil sa maling pagkakakarga ng mga kargamento at sa lakas ng bagyo, ang barko ay nagsimulang tumagilid ng malakas sa kanang bahagi. Ganap na 12:55 ng madaling araw, ang kuryente sa loob ng barko ay tuluyang namatay. Nabalot ng purong kadiliman ng loob ng barko habang ito ay patuloy na tumatagilid. Ang mga pasahero ay nagkagulo sa gitna ng dilim. Nag-uunahan sa mga life vest habang ang tubig dagat ay mabilis na pumapasok sa mga pinto at bintana. Sa loob lamang ng 2 oras, ang MV Princess of the Orient ay tuluyang lumubog sa kailaliman ng malamig na karagatan. Sa 388 pasahero, 150 katao ang nasawi at nawala. Marami sa mga bangkay ay hindi na kailanman natagpuan. Ang gabi ng paglubog na yon, September 18, 1998. Ang ika-20 araw ng Ghost Month. Pampitong yugto, ang Manila Hostage Crisis. August 23, 2010. Isang maliwanag at maaliwalas na umaga sa Quirino Grandstand sa Rizal Park sa Manila. Isang bus ng mga turista galing Hong Kong ang nakapark sa harap ng grandstand. Biglang sumakay sa bus ang isang sinibak na pulis na may bitbit na M16 assault rifle. Si Rolando Mendoza. Ang kanyang hiling, ang maibalik siya sa kanyang serbisyo matapos siyang tanggalin dahil sa mga paratang ng pangingigil. Sa ngayon ay halos umabot na po sa 9 na oras ang kaganapan dito. Wala pa rin hong linaw kung anong oras ito magwawakas dahil patuloy na nagmamatigas pa rin ang hostage taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza sa kanyang mga hinaing na hindi raw nabigyan ng tamang hustisya ang pagkakasibak sa kanya ng ombudsman noong 2009 dahil sa kasong hulidap o pangingikil sa isang kaso. Sa loob ng higit 10 oras, ang buong mundo ay nakatitig sa kanilang mga telebisyon. Ang Manila Hostage Crisis ay ipinalalabas ng live sa mga international news channels tulad ng CNN at BBC. Habang gumagabi, ang negosasyon ay tuluyang nasira. Napanood ng milyon-milyong tao sa buong mundo ang palpak at kagimbal-gimbal na rescue operation ng Manila Police District.
ko sa inyo yung mga civilian, tapos Nang pumutok ang mga baril sa loob ng bus, nagkaroon ng madugong palitan ng putok. Sa pagtatapos ng trahedya, 8 turistang Tsino mula sa Hong Kong ang namatay. Kasama ang mismong hostage taker na si Mendoza. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding diplomatic crisis sa pagitan ng Hong Kong at Pilipinas. At ang pinaka nakakapangilabot na detalye, August 23, 2010. Pumatak sa ika-14 na araw ng ika-7 buwan ng lunar calendar, ang mismong bisperas ng Zhongyuan Festival. Ito ang peak ng Ghost Month. Pero kung iniisip nyo na dito lang sa Pilipinas nangyayari yung mga ganitong madidilim na kaganapan tuwing Ghost Month, nagkakamali kayo. Kapag inilabas natin ang mapa ng mundo at tiningnan ang mga pandaigdigang trahedya sa kasaysayan ng tao, ang marka ng ika-7 buwan ay muling lumilitaw sa mga pinakamadugong pahina nito. Number 1. Ang atomic bombing sa Hiroshima, Japan. August 6, 1945. Ganap na 8:15 ng umaga sa Hiroshima, Japan. Ang American B-29 bomber na Enola Gay ay naghulog ng kauna-unahang atomic bomb sa kasaysayan ng digmaan. Ang bombang pinangalanang Little Boy. Sa loob ng isang microsecond, ang temperatura sa gitna ng pagsabog ay umabot sa 4,000 degrees Celsius. Kasing init ng ibabaw ng araw. Ang mga taong malapit sa Ground Zero ay tuluyang naglaho at naging abo sa isang iglap na nag-iwan lamang ng kanilang mga anino na nakatatak sa mga kalsada at semento. Sa pagtatapos ng araw na yon at sa mga sumunod na buwan dahil sa radiation, humigit kumulang 70,000 hanggang 140,000 katao ang namatay sa isang lungsod lamang. Ito ang pinakamalalang solong instrumento ng pagkawasak na ginawa ng tao sa kasaysayan. Ang petsa ng apocalyptic event na to, August 6, 1945. Ang ika-28 araw ng Ghost Month. Number 2. Ang Chi-Chi Earthquake sa Taiwan. September 21, 1999. Madaling araw, ganap na 1:47 AM sa Taiwan. Isang magnitude 7.7 na lindol na kilala sa kasaysayan bilang 921 earthquake o Chi-Chi earthquake ang yumanig sa gitnang bahagi ng Taiwan. Ang alon ng lindol ay napakalakas na nagdulot ito ng pagguho ng higit 51,000 mga gusali at bahay sa buong isla. Ang mga rilis ng tren ay nabaluktot na parang alambre at ang mga tulay ay nahati sa dalawa. Mahigit 2,415 na tao ang namatay. Higit 11,000 ang sugatan at libo-libo ang nawala ng tirahan. Ito ang pinakamalalang lindol na tumama sa Taiwan sa modernong kasaysayan nito. At ito ay naganap sa ika-12 araw ng Ghost Month. Number 3. Ang Kashmir Earthquake sa Pakistan at India. October 8,
2005. Ganap na 8:50 ng umaga sa rehiyon ng Kashmir, Pakistan. Isang napakalakas na magnitude 7.6 na lindol ang sumabog sa kabundukan ng Himalayas. Dahil sa matatarik na bundok, ang lindol ay nagdulot ng napakalalaking landslide na nagbaon sa buong mga bayan at nayon sa ilalim ng libu-libong toneladang bato at lupa. Ang mga paaralan ay gumuho habang ang mga bata ay nasa loob ng kanilang mga klase. Ang mga ospital at kalsada ay tuluyang nabuwag. Nakapanlulumo ang bilang ng namatay sa trahedyang ito. Mahigit 86,000 katao ang nasawi. Higit 69,000 ang sugatan at mahigit 3.5 na milyong tao ang nawalan ng bahay sa gitna ng nagbabantang taglamig. At sa talaan ng lunar calendar, ang October 8, 2005 ay pumatak sa ika-6 na araw ng Ghost Month sa taong yun. Subukan mong balikan yung mga pangyayaring yun. Suriin mong mabuti ang kasaysayan. Mula sa kalunos-lunos na pagguho ng Ruby Towers sa Binondo, sa dambuhalang alon ng tsunami na lumamon sa libu-libong buhay sa Moro Gulf, sa matinding pagyanig ng lupa na dumurog sa Baguio at yumanig sa Taiwan, sa mabilis na paglubog ng MV Princess of the Orient sa gitna ng nagngangalit na bagyo, hanggang sa mga madidilim na asasinasyon, dumanak na dugong kudeta at ang trahedya ng Manila hostage crisis. Napakadaling isisi ang lahat ng to sa tinatawag na sumpa ng ika-7 buwan. Napakadaling maniwala na tuwing sumasapit ang panahong to, nagbubukas ang mga pintuan ng impyerno na may mga mapaghiganti, gutom at galit na espiritong umaahon para magdala ng gulo, kamatayan at kamalasan sa mundo natin. Mas komportabling isipin na pinaglalaroan lang tayo ng mga hindi nakikitang nilalang. Kasi kapag multo ang may kasalanan, wala tayong kailangang panagutan. Pero kung lalakasan natin ang ating loob, kung titingnan natin ang katotohanan gamit ang lohika, agham at pagninilay, walang malas na buwan. Yung mga matitinding bagyong tumatama sa bansa natin sa pagitan ng Hulyo at Setyembre, natural disaster yun. Nangyayari yun kasi yun talaga ang peak ng southwest monsoon o habagat at typhoon season sa buong silangang Asya. Yung mga madudugong lindol at tsunami, natural at hindi maiiwasang galaw yun ng mga tectonic plates ng planeta natin. Ang Pilipinas at Taiwan nakapwesto sa mismong ibabaw ng Pacific Ring of Fire, kung saan araw-araw talagang may paggalaw ang lupa. May ghost month man o wala. Yung pagguho ng mga gusali tulad ng Ruby Tower at mga kilalang hotel sa Baguio, hindi yun dahil sa galit ng kalikasan o ng mga espiritu. Maaaring bunga yun ng kapabayaan sa building codes. May mali sa engineering o sadyang napakalakas lang talaga ng lindol.
At yung mga krimen, ang asasinasyon kay Ninoy Aquino, ang madugong kudeta noong 1987, ang palpak at nakapanlulumong rescue operation sa Carino Grandstand, at ang paghulog ng atomic bomb na dumurog sa Hiroshima. Ang mga yun, hindi gawa ng multo. Hindi yun gawa ng mga demonyong umahon mula sa impyerno. Ang mga yun, gawa ng tao. Dulot ng maitim na budhi ng iilan. Tao ang nagpapasya. Tao ang nagtitipid sa pundasyon ng gusali. Tao ang nagpapalala ng sitwasyon dahil sa pagmamataas. Tao ang nagpapadala sa galit, sa inggit, at sa walang busog na katakawan sa kapangyarihan. Tao ang humahawak ng gatilyo. At tao ang may kakayahang magpakawala ng pinakamatinding impyerno sa ibabaw ng lupa. Ngunit sa kabila ng lahat ng paliwanag ng siyensya, lohika, at ang katotohanang marami rito ay gawa ng tao, kapabayaan at kalamidad, hindi natin maikakaila na marami pa rin ang naniniwala. Hanggang ngayon, napakarami pa ring mga pangyayaring hindi maipaliwanag na nagaganap tuwing sasapit ang Ghost Month. Nakaukit na to ng malalim sa ating paniniwala. Hindi na to kailanman mabubura sa ating kultura at pagkatao. Ang mga nailahad natin ngayon ay bahagi lamang ng mas malaking larawan. Ito ang mga pinag-usapan, ang mga pumutok sa balita, at ang mga tumatak sa ating kasaysayan. Ngunit wala pa rito ang libu-libong maliliit at tahimik na kwento mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang mga personal na karanasan ng kamalasan, aksidente, at kababalagang sinapit ng mga karaniwang tao tuwing Ghost Month. Alam nating marami pang lihim na nakatago. Marami pang kwento ng dilim at takot ang naghihintay lamang na mailahad at marinig. Maraming salamat sa pagsama at pagsubaybay nyo sa episode natin ito. Kaya naman, sa pagtatapos ng napakahabang paglalakbay natin, may isang paalala at isang katanungan na gusto kong iwanan sa inyo. Maaaring ngayon, walang kaluluwang naghihintay sa iyo sa loob ng kwarto mo. Maaaring walang gutom na multong naglalakad sa labas ng bintana mo habang pinapanood ka sa pagtulog mo. Pero bago mo patayin ang ilaw, subukan mong pakiramdaman ang paligid. Pakiramdaman mo ang tibok ng sarili mong puso. Yung takot ba na nararamdaman mo ngayon ay dahil sa mga lumang kwento at pamahiin na narinig mo? O dahil alam mo, sa kaibuturan ng puso at pagkatao mo, na ang pinakamalaking panganib sa mundong to ay hindi yung mga multong umaahon sa kabilang buhay, kundi ang dilim na pwedeng lumabas mula sa mismong loob ng isang tao. Minsan, ang pinakamatinding kababalaghan ay hindi ang mga bagay na hindi natin maipaliwanag, kundi ang mga bagay na kaya nating gawin sa isa't isa. Ako si Baron, at ito ang Takot Tonight. Unexplained Philippines.